Ikatlong kabanata. Maligayang nagtatrabaho sa taniman ang mag-asawang kuneho. Pakanta-kanta pa ang mga ito, ang babae ay nag-aani ng sibuyas dahon. Ang lalaki naman ay nagdidilig sa mga tanim. At si Sejun naman ay nakaupo sa malapad na bato, tinatanong ang sarili kung bakit humantong sa ganoon ang nangyari. Para maintindihan nating mabuti ang mga pangyayari, balikan natin kung ano ang nangyari kahapon. Matapos magpakilala ng mga kuneho kay Sejun, ay nagtanong ito sa kanya na maaari ba silang tumira sa kuweba. Nagulat si Sejun. Sabay pa-cute ng mga ito habang hinihimok si Sejun na pahintulutan silang na tumira sa kuweba. Tinodo pa nila ang pagpapakyut. At dahil dito ay muntik nang atakihin sa puso si Sejun sa nag-uumapaw na kakyutan ng mga ito. Sabi ni Sejun, sige, pero hindi libre ang pagtira ninyo dito, maliban na lang kung tutulungan ninyo ako sa mga gawain dito. Gaya ng pag-aani ng mga sibuyas dahon. Hindi pa natatapos si Sejun magsalita nang tumalon ang mga kuneho sa kanya at niyakap siya ng mga ito. Balik tayo sa kasalukuyan. Pabulong, na sinabi ni Sejun sa sarili na kinokontrol lang ata siya ng mga kuneho gamit ang kakyutan ng mga ito. Habang pinapanood niya ang mga kuneho na nagtatrabaho ay tinanong niya ang mga ito kung ang tawag sa bitbit nilang mga gamit ay item. Napansin ni Sejun na tila hindi naubusan ng tubig ang pandilig ng asawang lalaki na kuneho at ang bulsa ng suot naman ng babaeng asawa na kuneho ay tila naglalabas ng iba't ibang uri ng gamit para sa pagsasaka. Naiinggit si Sejun at hiling niya na sana ay may ganoon din siyang mga kagamitan. Natapos na ang mga kuneho sa kanilang ginagawa, inutos ni Sejun na ibilad ang sibuyas dahon na kanilang naani. Tiningnan ni Sejun ang ibang mga tanim. Hindi pa umuusbong ang mga kamote. Pero natuwa siya nang makita ang mabilis na pagtubo ng mga kamatis. Paglingon niya ay nandoon na agad sa kanyang tabi ang mga kuneho, at tila balisa ang mga ito na may gustong itanong sa kanya. Naintindihan agad ni Sejun kung ano ang hinihintay ng mga ito. Tumayo ng matuwid si Sejun. Nag-thumbs up sabay ngumiti at sinabing, nakapasa kayo. Napatalon sa tuwa ang mga kuneho. Nag-usap ng sandali ang mag-asawa at pagkatapos humarurot papunta sa may sulok ng kuweba. Nagtaka si Sejun sa kung ano ang nangyayari. Nagbungkal ng lupa ang lalaking asawa na kuneho at ang asawang babae na kuneho naman ay parang engineer na nag-uutos kung ano ang gagawin. At parang naglalaro lang ng Minecraft, natapos na agad ang kanilang dirt house at ang final touch ay nilagyan ng babaeng kuneho ang pinto ng bulaklak. Napahanga si Sejun sa bilis ng pagkagawa nito at pinuri ni Sejun ang lalaki na kuneho. Nag-thumbs up ang lalaking kuneho. Pagod at hingal na hingal ito. Nang walang ano-ano man ay may humawak sa kanyang balikat. Ang asawa pala niya iyon at nagpapakyut sabay turo nito sa bahay. Natakot ang lalaking kuneho pero hinila siya ng asawa niya papasok ng bahay at pinagsawaan nila ang tamis at pait ng pag-ibig. Dinig ni Sejun ang pinaggagawa ng dalawa sa loob. Hiniling na lang ni Sejun na magtagumpay ang lalaking kuneho. But deep inside, naiinggit ang ating bida sa kaibigan na kuneho. Naglakad si Sejun pabalik sa kanyang paboritong malapad na bato, at natutuwa na ngayon ay hindi na siya nag-iisa sa kuweba, at may katulong na din siya sa kanyang taniman. Humiga si Sejun sa mga ibinilad na sibuyas dahon. Ilang sandali lang ay napasigaw siya na, ang init. Ang init ng likuran ko. Napatalon siya at nagpagulong-gulong sa lupa. Tumayo si Sejun at tiningnan ang kinahihigaan. Nakita niyang umuusok ang binilad na sibuyas dahon. Ang dahilan nito ay ang bote ng plastik na sisidlan ng tubig. Biglang nagbago ang mukha ni Sejun at umaasta na para bang host ng isang survival reality show. Kinuha ni Sejun ang plastik na bote at ginamit na parang magnifying glass. Nagtaka si Sejun kung bakit umuusok lang at hindi umaapoy. Nakita ni Sejun na nagbabaga ang maliit na bahagi ng dahon. Sinubukan niya itong ihipan pero hindi sapat ang init nito para makagawa ng apoy. Tiyempo naman na lumabas sa bahay ang mag-asawang kuneho. Nakita ng mga kuneho na may ginagawa si Sejun, tinanong nila kung ano ito. At sinabi niya na balak niyang paapuyin ang dahon. Laking tuwa ni Sejun na nandoon ang mga kuneho at nakiusap siya na ihipan ng mga kuneho ang dahon.
Habang hinihipan ng mga kuneho ang dahon, ay itinututok naman ni Sejun sa dahon ang konsentrasyon ng init ng araw gamit ang plastik na bote. Sa wakas ay nagbunga na din ang kanilang teamwork. Nakagawa sila ng apoy. Nakaideya kaagad si Sejun sa susunod na gagawin. Kumuha siya ng presko na sibuyas dahon at inihaw sa ginawa nilang apoy. Pagkatapos niyang ihawin ay dahan-dahan niyang inalis ang sunog na parte at kinain ang malinis na parte. Nagtaka ang mga kuneho dahil biglang hindi kumibo si Sejun pagkakain niya sa inihaw. Nang biglang napasigaw si Sejun. Sinabi niya na masarap at matamis ang inihaw na sibuyas. Ang tamis ay naglalaro sa kanyang isipan. At ang kanyang bibig ay parabang isang mabangis na birding kabayo na tumatakbo sa malawak na bukirin. Kaya nag-ihaw pa ng dagdag si Sejun. Namangha ang asawang lalaki na kuneho. Ginaya ng asawang lalaki na kuneho ang ginawa ni Sejun, nag-ihaw din siya ng sibuyas. Pagkaluto ng inihaw niyang sibuyas ay binahagian niya ang kanyang asawa. Pagkagat ng mag-asawa sa nalutong sibuyas ay namangha sila sa lasa nito. Baka sa kanilang mukha ang kaligayahan. Sinabi ni Sejun na kumain lang sila hanggang sa mabusog sila. Sinang-ayon na naman ito ng mag-asawang kuneho. At isinulat na naman ni Sejun sa kanyang talaarawan ang mga naganap sa araw na iyon. Ang unang araw na nabusog siya ng mainit na makakain at nakatulog ng matiwasay. Sana nagustuhan mo ang video. Paki-like at subscribe guys. Salamat.